Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, naghahanap tayo ng mga mumunting himala. Kaya naman pag may nabalitaan tayong nakakagawa ng milagro o nakagagamot ng mga may sakit, tsak, dadagsa doon ang mga deboto. Si Father Fernando Suarez, kabilang sa mga healing priest, tubong Batangas pero nakabase sa Canada at ngayon narito sa Pilipinas. Minsan di umano, binuhay niya maging ang isang patay. Nitong nakaraang Miyerkules, hindi mahulugang karayom ang The Lord's Flock Heritage Worship and Spiritual Formation Center sa Quezon City. Dagsa ang tinatayang 3,000 katao. Marami sa kanila pinahihina ng mga karamdaman. Pero pinalalakas naman ng kanilang pananampalataya. Ano pong sakit mo? Aneurysm. Pero ngayong hapon, naniniwala po kayo na gagaling po yung sakit. Opo, walang imposible sa Panginoon. Lahat sila umaasang maambunan ng himala. Maya-maya lang, lumabas ang kanilang pinakahinihintay. Ang Batanggenyong paring balitang-balitang nakapagpapagaling di umano ng mga karamdaman, si Father Fernando Suarez. Kasi napansin namin medyo marami na pong nag-aabang sa inyo dito. Ano pong in-expect yung mangyari ngayon? Wala naman ako in-expect. Kahit ganun lang, lagi namang ganun. God is the one who's doing the work. Walang inaksayang sandali si Father Suarez. Nagdaos agad siya ng misa. Eucharistic celebration, purihin ng Diyos. Pero humingi muna siya ng basbas mula sa langit. Maya-maya lang, sinimulan na niya ang panggagamot. Ang mga naka-wheelchair ang nauna. Those who are seriously ill. Parang eksena sa Biblia, ang mga pilay, himalang isa-isang nakatayo at nakapaglakad. Anim na buwan na po ako hindi makalakad kasi po ang sakit-sakit talaga po ng tuhod ko at saka hindi po ako makaluhod. Pero ngayon po, nakakakit po ako ni Father. Anong masakit sa'yo? Father, paano niyo ho nalaman na meron kayong healing power? Right after graduation ng high school, I went to church. Nung paglabas ko sa church, may nakita akong babae na lumpo. Naawa lang naman ako. Without expecting any miracle or any healing kasi hindi. I made the sign of the cross on her knees and I prayed, Our Father, Hail Mary, and glory be to the Father. And then all of a sudden, bigla siyang tumayo. Tapos bigla siyang naglakad. Ganun lang. Yun ang first manifestation ng healing. But I hid this. Ayaw kong ng healing. I don't want to heal people. And I hid this for almost 20 years. Nung unay iniwasan daw ni Father Suarez ang panggagamot. Pero nung huli, hindi rin daw niya natakasan ang kanyang kapalaran. Si Jeremy, isa sa mga napagaling daw ni Father Suarez. Ang napakasiglang batang ito, dati raw paralisado dahil sa komplikasyon sa puso. Nung na-detect kagad siya na meron siyang congenital heart disease, na yung may butas sa puso, tapos yung may barado siya ugat. 6 na taon daw pinagdusahan ni Jeremy ang kanyang sakit. Ngunit 2 araw lang daw matapos i-pray over ni Father Suarez ang kanya lang litrato, milagrong bumuti raw ang kanyang pangangatawan. Nakaupo na siya, tapos siya mismo nagsasabi niya, Mama, tatayo ako, lalakad ako. Nagpa-practice siya maglakad, nakakahakbang na siya, nagtuloy-tuloy na yun.
Buong akala naman daw dati ni Teresita, katapusan na ng kanyang mundo. Stage 4 na raw kasi noon ang kanyang ovarian cancer. Hanggang sa madampian daw siya ng mainit na haplos ni Father Suarez. Matapos daw noon, laking tuwa na lang niya nung sabihin ng doktor na nawala na raw ang kanyang cancer. There was a cold feeling in my body and I could feel that I was really cured. Then, yun, this is the time, wherever he goes, pinapalo ko na siya. Samantala, tuloy pa rin ang healing session ni Father Suarez sa Quezon City. Personal ko itong sinaksihan. Naramdaman niyo ho yung power niya o yung sarili niyo ho kaya ang Yung power po niya. Sari-saring mga tao ang nagpapagamot sa kanya. Bata, matanda, buong pamilya pa kung minsan. May naramdaman kasi ako parang ano lang, parang may force lang na Praise God! Yung hinawakan ni Father, diniin niya yung hands niya, tapos parang ang init. Pero ngayon nawala na ho. Pwede yung pakapa. O sige po. Dati portrude siya. Parang sugo ng langit si Father Suarez sa paningin ng mga lumalapit sa kanya. Pero siya mismo, hindi niya raw tinitignan na ekstraordinaryo ang kanyang kakayahan. Parang do you feel anything? Wala akong nararamdaman. Some heat or some ray of light that comes into you? May ganun mo ba that when you touch somebody? Sinasabi sa akin ng spiritual director ko, this gift is not for me. So yung pinagpipray ko, nakaka-experience ng heat, ng sensation, ng electricity. Pero ako wala. Marami sa mga nahahaplos ni Father Suarez natutumba. Pirme namang nakahandang sumalo agad ang mga tinatawag nilang catchers. Pero meron ding mga hindi natutumba kapag pray over. Katulad ko. Hindi ako natumba. Marami ang mga mahihirap. Pero meron ding mga mayayaman, katulad ni Ginoong Tambunting, may-ari ng mga pawn shops. You have to have faith to be cured, you know. I had faith that he was going to cure me because there was no way, you know. Because the doctor told me that you just have to live with it because of arthritis, no. Tubong Barangay Butong sa bayan ng Taal sa Batangas, si Father Suarez. Tricycle driver ang kanyang ama, habang mananahi naman ang kanyang ina, na si Aling Azucena. Ordinaryong bata, mga pangkaraniwang bata, kung anong laro ng mga kapabata niya dito, gayon din siya. Bata pa yan, ano na yan, itadyang hindi pa pare yan, talagang magaling na yung tumulong. Yun ang aking pansin sa kanya, lalo sa mga pulubi. Relihiyoso daw ito, pero hindi naman tumuloy agad sa seminaryo. Sa halip, pinili niyang magtapos sa Adamson University ng kursong Chemical Engineering. Nung lumaon, may nagyaya kay Father Suarez na pumunta ng Canada para magnegosyo. Pero imbes na maging businessman, doon raw niya itinuloy ang naudlot niyang bukasyon. Noong seminarista pa lang daw siya, naganap ang pinaka hindi inaasahan. May account pa po nang namatay na. Yeah, actually, she was nabuhay? clinically dead. Na-donate na yung organs, lahat. Ha-harvestin na lang. And then I pray, nag-open yung mata. Isang babaeng Canadian na di umano ay patay na ng 8 oras ang biglang nabuhay matapos i-pray over ni Father Suarez. Noong 2002, inordinahan siyang pare sa Winnipeg sa Canada. Doon naging bukang bibig ang kanyang panggagamot.
Nagkaroon si Father Suarez ng website. Na-upload din sa YouTube ang kanyang mga healing session. Sa pagbabalik niya ng Pilipinas mula Canada nito lamang Disyembre, agad niyang binisita ang itinatayo niyang pilgrimage site sa Batangas City, ang Monte Maria. Ngayon, initially, 5 hectares, tapos nagkaroon ng acquisition na 13 hectares, mga museo ni Mama Mary, museo ni St. Joseph, Way of the Cross, garden. Doon itinatayo ang estatwa ni Birheng Maria na 33 palapag, sing taas daw ng Statue of Liberty sa Amerika. Maliban kay Father Suarez, marami pang ibang mga healing priest na nauna nang nakilala dito sa Pilipinas. Si Father Joey Falier ng Lukban sa Quezon at si Father Corsi Legaspi. Hindi malinaw ang posisyon ng simbahang Katoliko tungkol sa mga healing priests. Ayaw nitong sabihin kung dapat ba silang paniwalaan o hindi. Hindi recognize pero hindi naman kinukondena. Wala naman siya sinasabi ng bispo na go ahead and do it. Wala naman sinasabi don't do it. So that is the status now. Pero ayon mismo kay Father Suarez, ang mga pinuno pa nga niya ang nag-udyok sa kanyang manggamot. Father, ano pong sabi ng mga superiors ninyo about this? Sila ang nagpo-promote nito as a matter of ayoko nga nito eh. Sila ang nagpo-push, sila ang basically nag-recognize, they're the one who put me where I'm at. Kala nga kasi minsan na ibang devout na Catholic, may faith sila. Kagaling sila. Wala yun sa faith. The bottom line is the will of God. Sa isang bansang katulad ng Pilipinas, kung saan napakarami ang may sakit at naghihirap, kung saan kakaunti lamang ang abot ng mga ospital at doktor, larawan ng pag-asa ang mga katulad ni Father Suarez. Sa mga katulad niya, kumakapit ang mga halos nawawalan na ng pag-asa. Mahirap masabi at mapatunayan kung tuluyan nga bang gumagaling ang mga nadadampian ng kanyang palad. Pero kung sila mismo naniniwala, sino pa ang may karapatang kumontra? Lalo pa kung kasabay nito ay lalong tumatatag ang kanilang pananampalataya.